Mga mamshi, ayan yung naging itsura ng hand, foot, and mouth disease sa baby ko. Medyo malala talaga yung mga rashes na lumabas sa katawan niya. Saturday ng gabi, nilagnat siya. And then, Sunday, naglabasan agad lahat yan. Sobrang dami talaga niyan. Grabe, sobrang nakakaawa talaga yung baby ko dyan. Parang nagtutubig-tubig na yan. Pati sa singit at puwet niya, mare, meron din yan. Kaya talagang hindi din siya mapakali. Sobrang kati niyan at wala na din siya gana kumain. Hi everyone, this is Kat and welcome to my YouTube channel. So share ko lang din sa inyo yung naging experience namin dahil nga nagkaroon ng hand, foot, and mouth disease yung mga anak ko. So first na nagkaroon si Elise, then nahawa niya si Kuya Josh, and then pinakalas nga po na nahawa ay yung baby ko na 1-year-old. Sobrang hirap at sobrang naawa ko sa anak ko, sa bunso ko, kasi si Ate Elise and si Kuya Josh, hindi ko sila pina-check up talaga. Kusa silang gumaling and hindi ganun kalala. Pero nagulat ako kasi nung sa bunso ko na sobrang lala talaga. Mag-insert ako ng mga picture nung naging itsura nung mga naglabasan ng mga butlig-butlig sa katawan niya. Nagtutubig-tubig Sunday siya nagkaroon, walang pedya. So Monday, dinala namin siya sa pedya, and nung Monday, medyo grabe na din talaga yung mga sugat niya or yung mga butlig na may tubig-tubig na tumubo sa buong katawan niya, halos sobrang dami talaga, para na siyang bulutong tubig. Ganun na yung itsura niya, And then, sabi nga sa amin nung pedya na wala daw talagang gamot sa hand, foot, and mouth disease, which is aware naman ako doon kasi nanonood din ako ng mga review. Pero ang concern ko kasi is hindi na dumidede yung anak ko, and then sinabayan pa nung pagngingipin niya, yung bagang niya lumalabas. So, talagang halos ayaw niyang kainin lahat ng ibinibigay namin sa kanya. So, nung nandun na kami, ang daming niresetang gamot kasi nga nakita din na yung throat niya is namamagana. Meron din siyang mga tumubo na butlig sa loob ng bibig niya. So, ito yung mga gamot na nireseta sa amin. Binigyan siya ng antibiotic. Ito yung Cefaclor. 3 times a day siya ipapainom. 5 ml. Ayaw ko talagang pinapainom ng mga antibiotic, ng gamot yung mga anak ko. Pero no choice talaga, para sa kanya din naman to. So, ayan. And then, binigyan din siya ng Benadryl. I think ito yung para sa pangangati. Benadryl syrup. 5 ml din ang ipinapainom ko sa kanya nito. 3 times a day. Imagine, ang daming gamot na ibinigay sa kanya. And, binigyan din siya ng Immunosin. Kasi nga po, bumababa na yung kanyang immune system. So, kailangan ng pang-suporta na gamot. And then, binigyan din siya ng gamot na expel drops. Kasi nga po, may nakita ding plema. So, ayan. Pero, ito hindi ko na muna siya pinainom. Kasi parang sobrang nadadamihan ako dun sa 3 gamot. At parang nga daw po hindi ma-dehydrate si baby. Diresetahan kami ng Hydro Aid. So, ipapainom daw siya every 3 hours. Which is, hindi din ininom ng baby ko, As in, hindi niya ininom kahit malamig. Alam nyo ba, pa-drops na lang namin siya pinapainom ng dede at ng tubig para lang talaga hindi ma-dehydrate, Kasi alam niyo yung talagang parang hinang-hina na siya kasi nga walang pinapasok na pagkain sa katawan. And then sobrang irritable siya dun sa mga sugat niya, diba? Imagine, kahit naman tayo, diba, konting kati-kati lang nakakairita na. What more pa yung ganun kadami, diba? So, eto share ko lang din sa inyo. Etong lahat ng gamot na nireseta sa amin, pinainom ko siya Monday and Tuesday. Kaya lang, napansin ko, parang wala namang pagbabago. Hindi pa rin siya nakakakain and parang mas lalong lumalala yung paglabas ng mga butlig niya sa katawan at nagtutubig-tubig at mas lalo siyang naging irritable. So ako nag-decide ako na i-stop na lang siguro tong mga gamot na to kasi napakadami. May antibiotic pa. Nung una iniisip ko baka mamaya kasi may allergy siya sa antibiotic kaya talagang in-stop ko din siya, Nung hindi ko na siya pinainom ng mga gamot nung Wednesday, napansin ko parang medyo okay talaga siya. At nung kinagabihan ng Wednesday, nakadede na siya. Kaya ngayon, iniisip ko talaga na parang mas lumala yung kondisyon niya nung uminom siya ng mga gamot na to. Para sa akin lang, Kasi umokay siya Sumigla talaga siya nung in-stop ko tong mga gamot niya. Ang ginawa ko, pinainom ko na lang siya ng vitamins 2 beses sa isang araw. Propanti LC and Celine. Ay yung 2 lang, Super effective niya kasi talagang bumalik yung gana niya kumain. And thank God, kasi ano ba ngayon? Saturday ngayon and super tuyo na yung mga butlig-butlig niya.
pumutok na lahat yung mga bootleg be, and eto ipapakita ko ulit sa inyo yung mga picture niya ngayon, at sobrang siglan niya na talaga be, at sana talaga magtuloy-tuloy din siya. So sa mga mommies dyan na nakaka-experience po dyan ng hand, foot, and mouth disease sa mga anak ninyo, hindi ko naman sinasabi na i-stop nyo yung mga gamot na binigay ng mga pedya ninyo. Sinashare ko lang din sa inyo yung parang kumbaga kasi mother instinct kasi every time na pinapainom ko siya ng gamot, parang nakikita ko, parang sinasabi niya sa akin na daw hindi pa siya syempre nakakapagsalita kasi nga 1-year-old pa lang yung baby ko. Pero pag daw na tinitignan niya ako, parang sinasabi niya sa akin na Mamsi, ayoko niyan, ayoko niyan. So ayun, parang syempre mother instinct na lang din, kaya in-stop ko din talaga siya. So kayo mga mommies, kayo lang din ang makakaalam niyan. I-observe nyo yung mga anak ninyo. Kung sa tingin ninyo hindi gumagana yung mga gamot na inireseta sa inyo, dahil nga wala naman po talagang gamot ang hand, foot, and mouth disease, nasa sa inyo pa rin naman po yan kung ipagpapatuloy nyo yung mga gamot na inireseta sa inyo or hindi. At kung medyo malala po talaga yung kalagayan po ng ng baby ninyo, ng mga anak ninyo, mas maganda ipatingin nyo din po yan sa pedya nila. So ayun lang, kung nakaka-experience din po ang mga anak ninyo ng hand, foot, and mouth disease, ayan, comment kayo mga ante, at kung meron kayong mga question, comment lang din po kayo. So ayun lang for today's video. Thank you so much sa mga nanood. Bye!